man yung backline this time around. And yung backline ng Homeboys this time around is Kill Threat versus the Brody. Kaya niyang i-go yung Florin eh. Yung bigla na lang, no? Oo, pag bitin yung heal ng Florin, kahit mag-heal yun eh. Di ba? May mga games na ganun eh, yung aabot. Aabot yung damage and penetration ng isang Pakito. Sobrang kabisado kasi ni Sepat yan. Kasi kahit nakapikit siya, kabisado niya yung cooldowns. Oo, kasi ito na yung ano niya eh, parang Pikachu hero niya. So nakita natin kanina late game potential ay lamang dito ang side ng Geek Fam. Again, this is game number 2 at best of 3 ang ating laban for Homeboys. Isa na lang ang kanilang inaantay para ma-replicate ang kanilang performance during MPLI, and for Geek Fam, kailangan nilang redemption ngayon. Kailangan nilang mapigilan si Sword and the rest of Homeboys. Wow, Purify for Ryzel and no Purify naman para din si Geek Fam. Ang daming problema ng problema ng Geek Fam this time around, especially when they saw the Pakito. Ang laki ng problema ng Minotaur. Ngayon, you also have to deal with the Pakito, you know, doing a lot of things on the backline. Kasi yung capability ni Pakito in this game is, aside sa target siya for the Brody na parang parang mid shield in a way for Homeboys, yung backline assassination ng Pakito, kahit naka-fighter emblem yan, you cannot underestimate yung damage output. Nakita na natin to sa MPL Philippines, kahit naka-hunter strike lang, sobrang sakit ng Pakito. Kasi ang hirap patayin yan kasi nga naka-sprint eh. Oh. So akala mo mababawian mo siya, biglang tatakbuhan ka lang. Oh, morning jog. Oo. If ever, training 6 muna. AM jog, no? 6 AM jog. Doon makikita nga strength ng isang Pakito din. At ibig sabihin na nakasprint, mabilis yung gustong gawing play. Survivable, mobile, diba? Oo. Lahat ng gusto mo sa isang XP laner nakipakito eh. Saka nararamdaman nyo na nandito yung, yung ibang mga players. Meanwhile, Baloyski, kalahati ang buhay. Baloy, popping the bubble. As Nayo, susubok. Kinuha niya yung Lizard doon sa bottom side. So, level per agad. Alam ng Geek Fam, kailangan nilang i-limit yung presence ni Pakito rito. Na-prison na siya ng wave actually. Ang ganda ng control din ni Luke dun sa may bottom lane. Para sa level 3 pero mauna mag-level 4 actually yung Terizla. Si Nile, papasok sa may bandang loob. Pero wala muna mangyayari. Recall lang muna. Recall City. Kahit nga nasa bush si Sword, parang na yan, muscle memory. Oo. Ikang muscle memory na yan. So may kita natin na third objective ay pwede nang kuhanin at pwedeng simulan na, pero yung dalawang jungler natin ay mag-secure muna ng kanilang mga purple buff. So buff dependent din this time around. Parehas naman. Okay. Pati yung turtle, nire-recallan Wala niya. eh. Wala kasi silang gagawin sa isa't isa eh. Pag nagsapakan sila dito eh, heal lang nila eh. Mag-ilang sila eh. Oh. Sayang kasi yung recall, pinipindot yan. Oh, kasi sabi nila, first turtle pa lang naman. Okay. Pasok ngayon si Sepat with the knockouts. Penalty zone on 2-2. First blood ay mapupunta kay Sepat habang gugo pa rin sina Sepat dito kay Bandan Luke. Nayo, pinap ngayon ang Rhythm pero buhay pa rin sina Zorn. Masyadong makunat ang baka at ngayon si Niall ang naging malambot at nanaig ang baka sa pusa. Kakaibang mga mantika ang nakikita natin dito para sa side ng Homeboys. At sumakto din. Tama ba, midnight yung motivation roar? Ang daya nung may dalawang talon yung Homeboys. May penalty zone tapos may dabog pa ni may dabog pa ni Baka. Tapos meron pang heal. Mayroon pang heal. Again, survivable, may damage yung explain nila. It's same thing with Luke, pero essentially may Terizla rin kasi yung Homeboys. And to reiterate a point na sinabi natin kanina, lalo pa pag lumabas yung Flask of the Oasis mula dito kay Minotaur, it's the same thing din naman for Geek Fam. Nandun din naman yung sustain ni Florin. Pero ang dilemma mo kasi dito is hindi ganun kapalaban yung hero sila in comparison with Homeboys. Unlike yung mga Bruno, Pakito, Minotaur, lalabanan ka talaga niya all throughout the skirmishes. Kahit si Valentina, basta lumamang siya sa XP. Kasi hindi sila dependent doon sa heal na nanggagaling kay Florin. Yung mga heroes ng Homeboys, kaya nila sarili nila. So parang more on the latter part pa yung Geek Fam if ever pagdating sa palagan. So ito na naman si Zorn, parang pinagkaiba lang. Minotaur yung gamit niya ngayon. Tapos kanina Grak, pero parang ganun pa rin yung kanyang rotation. So tamang focus lang. Okay. Pero grabe, meet up place agad. Nagkakakitaan agad yung mga players natin. Wala munang mangyayari pero yung na-reset ba? Hindi. Tignan mo yung marksman tumutulong sa purple. Buti na lang kamo, hindi na-reset yon dahil it will take time again for Geek Fam to get that, yung mga microseconds sa mga gano'n. Grabe. And Zorn, Ayun o, inaharapan. pag ina-atake, parang muntik mabait si Marky. Buti na lang may torn apart memory. Nakita si Chibi sa
Bush. Pero yung mga ganong moments, alam mo, pag nabatrip yung player, Parang gigil. may punish ka agad eh. Pwede atakihin eh. Ngayon, Sa bottom lane. ito yung binabanatan. Doon ako lumalamang sa poke, boss. Ito yung, di ba nakikita natin ngayon, 1.4k gold lead si Homeboys. Knowing na ganitong posisyon at sitwasyon ng Geek Fam, ano kailangan nilang gawin? Laban Pero pa rin. mamaya, laban. Lalaban ngayon sa top lane ng Geek Fam. Ayun yung dabog na meron si Zorn at ayun yung mga slice and dice with the dimension rips Oop. coming out from Chibi. Chibi, mababa out. Pero nandun si Warlord. Warlord, shadow striking. Nandun si Apoy, Grabe, popping the Black Shoes. glooms. At magre-recall pa rin si Zorn. Still, Zorn playing mind games Oh, Warlord. against Geek Fam. Grabe naman yung timing ni Warlord tsaka yung pag-copy niya ng mga spells. Yung laruan ni Warlord, nagdedepende rin kung ano yung spell na hawak niya kanina. No? Yung nakuha niya yung penalty zone, Matic, pag kinasa niya kagad yung kanyang ultimate. Ngayon, nung nahawakan niya yung Black Shoes, sobrang aggressive niya kasi alam niya meron siyang reset. So, yung laruan ng Homeboys talaga dito, makikita mo yung confidence. Now, to answer your question kanina, Geek Fam, kailangan nilang ma-utilize talaga itong Joy Pick with Nile, no? Ang problema is hindi rin ganun kadali patayin si Ryzel knowing nga na may kill. Nakakuha sila ng kill dito kay Ryzel. Medyo nag-overstep din yung Homeboys in that specific skirmish, no? Pero nakakuha din kasi ng return kill si Chibi. So they really have to be careful with these engages. Kapag kukuha sila ng pick-off, kailangan malinis talaga yung pick-off na yun. Oh, tsaka si Nile, na-aurahan din yung kanyang mga jungle. Ayan, perfect example. Nasepat na Grabe, boss. ni Kuya Sepat. So, yung supposedly kakapitan ni Nile pagdating doon sa kanyang paghabol sa gold ay nalilimit pa dito ng Homeboys ka naman 1.6k gold lead. Pero tinan natin kung magkakaroon ba ng teamfight. So, again, for Homeboys, para pag gusto mong gumawa ng play, kung ikaw yung Geek Fam, parang hirap kasi Ang hirap. bigla nawawala. Laging may trade eh. Ito yung, alam mo, ito yung binibigay ni Zorn. Makikita mo din yung game IQ ng mga players. Lahat na nakikita ni Zorn, may kaakibat na trade eh. Nakita lang ni Zorn, okay, ang daming tao sa baba. Si Sepat, kinuha niya lahat ng jungle creep sa may bottom lane. Kinat niya kagad. Kasi alam niya hindi siya kaya galawin ng Terizla eh. Oo. So laging may katapat na play. Kung Oo. ano man yung nakikita ni Zorn. And all the while, ang ginagawa ng Geek Fam, pinapanood nila yung baka na mag-TP. Yeah. Tapos sinasaktan nila, ihihil lang ni Zorn. Yeah, it's all in, it's a trap. It's all a trap dito sa side ng Homeboys sa ginagawa nila sa side ng Geek Fam. At Tapang, oh. napupoke pa sila dito. Shadow strikes coming out from Warlord. May Black Shoes kasi. Slowly but surely, look at this. Geek Fam, Homeboys, I mean, 2.5k na ang gold lead. 7K pa? 7K. 7 minutes pa lang sa game natin para nakikita natin ngayon na parang yung Geek Fam din naliliman na talaga. So, even for Homeboys dito fully aware of their lead for this game. Sobrang nakaka-bad trip itong ginagawa ni Zorn if you're Geek Fam. Alam mo, lahat ng TP ni Zorn, ngayon, dito mo makikita na and marirealize na this is information. And alam natin ang information, it helps a lot pagdating sa macro play. And ang ginagawa ng Homeboys dito, total resource control. Grabe. Jungle lang ang nagmamatter sa kanila. Every time na may papalag dito kay Zorn, may counterplay. It's either Sepat or si Chibi. Laging magkapalit na nasa opposite side ng map yung dalawa. And si Zorn, para siyang black hole dito eh. Para siyang gravity. Kinukuha niya lahat ng atensyon ng Geek Fam. All the while na kinukuha niya ay ang daming nakukuha pa ng Homeboys na mga objectives. Maging itong orange. It's Oh the my God. Homeboys owning the macro of this game. Tsaka kung titignan nyo, 8 minutes pa lang sa game natin. Again, ang lalim na napupuntahan dito ng Homeboys para sa ating laban. Again, for Geek Fam, inaantay natin dito yung magkaroon na ng farm and even for Nile na magkaroon ng damage. All 3 turtles pumupunta sa side ng Homeboys. And for Geek Fam naman, even na Nile ay nasisepat pa rin ni Kuya Sepat kung saan pang split push ka na eh. Usually Better. pa mga Joy, split push na eh. Better matchup din kasi yung Pakito si Joy. Alam natin nung actually nung pinago yung shield mechanic ni Pakito. Ang hirap na rin for Joy Oo, ay, to okay. actually face up into the Pakito pero ganda ng talon. Nagdabog si Zorn dito. Tatamaan si Ay! Marky. Pangalawa pang dabog mula kay Zorn. Zorn ngayon ay mawawala. Mapapanish siya. Pero enough na yon. Dahil ang nakuha nila ay dalawa. That's Marky and Baloy out. Marky and Baloy out. Chibi and Zorn with a pick-off. Nakakuha ka na ng kill, nakakuha ka ba ng Torres sa may middle lane? Grabe yung zone. At saka yung trades na sinasabi ni Midnight kanina para sa side ng Homeboys. Hindi nila may-utilize talaga yung Joy. Ang problem nila dito, yung trabaho niya, it's to deal with the Bruno.
ang nararamdaman niyang problema is kulang damage siya dahil may heal na nanggagaling mula kay Minotaur. By the way, hindi pa nga binuo yung Flask of the Waves. Radiant Armor lang talaga para ma-mitigate lang yung damage output mula dito kay Lilia. So lalo lang na-amplify yung Minotaur problem. So ang naging solusyon ni Nile is, okay, split muna ako, farm muna ako sa may side lanes. Yung Pakito naman, again, better matchup. Hindi problema kay Sepat na, okay, sige, harapin ko yung Joy. Basically, nawawala yung impact nung Joy for Geek Fam. Anong klaseng comeback ba ang pwedeng gawin ng Geek Fam dito? Ako talaga, ano na to eh. It's the Zorn game, it's the Sepat game. Ayan na naman! Nagdabog na naman! Si Luke ngayon ay kalahati ang buhay dito. Ang bumabanat-banat lang ng mga bola. Si Ryzel Warlord will take down Luke. Wala na rin si Niall at may rami pang recall. Yung stat ni Zorn dito, recall. Recall is real. Pag siya naging MVP, yung stat niya, recalls per game. Yun ang mangyayari dito sa larong to. Hindi na kay DA. Ayan, nakikita natin ngayon sa ating mga screen. Again, kanina yung statistics natin. Parang totoo nga yung 25 TPs per 0 seconds. Napakalala. 25 Di pa siya tapos. Hindi pa tapos. Oh Make my that goodness. 3,000 TPs per 1 minute. Pero we always have to remember na ng MPL Indo, nung ginulat din tayo ng Geek Fam at na nauso ang The Solution, it was from a comeback. So pwedeng kumakapit lang din dito ang Geek Fam pero makukuha na ng Homeboys. Dito yung 9.9K. Sobrang hirap kasi. Kaso- Imagine mo yung Minotaur na Radiant Armor. Wala naman kasing point para bumili ng Dominance. May Florin din kasi. Tsaka hindi naman niya didikitan talaga yung Brody ever. Yung mga damage na magpo-poke dito kay Zorn, magic damage. Joy, Lilia, Florin. I mean yung Teresa pwedeng i-poke yung Minotaur pero hindi rin ganun ka-happy yung Teresa doon kasi sisipassipahin siya ng Bruno. Oo. So talagang walang way for Geek Fam to deal with this Minotaur of Homeboys. Kaya ako personally, nahirapan ako nung lumabas yung Florin mula sa side ng Geek Fam kasi essentially wala kang early game. Ayun o, nakikita ko yung kamay ni Zorn dun sa camera niya eh. Oo nga. Pindot na pindot eh. Ayan, pero tingnan natin kung makakadepensa ba dito. Lord sa may middle lane. Ilalaban nila to, pasok si Chibi ngayon. Chibi makaka-out pa, kalahati ang buhay ng Tori ngayon. Sepat makakapag-out. Nandun si Zorn sa bandang gitna. Si Zorn ba mawawala? Hindi. Actually, first time lumambot ang baka. But that is a tower. 2 towers are down for Geek Fam. Mission accomplished. We're Homeboys. At mas lumaki pa ngayon ang lamang ng Homeboys. Pero nakikita na natin ngayon yung pwedeng damage output from Aboy naman of Geek Fam. Yeah, may pokes naman pero kailangan nila hintayin pa yung combination of items. Probably the Divine Glaive para at least tawid yung damage dito kay Minotaur. Ang isa pang problema ng Geek Fam, pinapasok na sila nung Nolan. Nakita natin si Chibi kanina, napa-black shoes kagad actually si Aboy kasi nandun yung assassination na manggagaling mula kay Chibi. Oh, Nile? Nile? Ang hirap habulin talaga ng Nolan. Oo, madulas talaga ang isang Nolan. And for Homeboys ngayon, take note na binanggit natin si Nolan, meron ring Malefic Roar. Dito si Chibi. And Geek Fam right now, talagang kapit lang sa cellphone. Tiis, pogi play ang kailangan nila ditong gawin. Tiis, pogi, technique mula sa Geek Fam. Pero mas pogi ngayon si Zorn eh. Oo. Alam mo problem, isa pang tatagdag ko yung problema ng Geek Fam Next round, baka pag nag-base push ang Homeboys, ang kopyahin ng Valentina hindi yung penalty zone, yung ultimate ni Florin. Para may heal, no? Tapos Para may heal makapatong yung sa Minotaur pa. Oo. Lalong kukunat ang baka. Dry age steak. Pwede nilang gawin yun. Well done. Wow. Job well done. Well, ganyan pala mga kinakain. Hindi ko alam mga binabagit Ayan na. niya eh. Nabasa ko lang yan. Kakanood ko ng TikTok. May flask na yung Minotaur. Ayun. Oh, okay. So, yung kaninang sustain nila, wala pang flask. How much more ngayon? So, we'll see. Actually, medyo weird pa yung ginawa ni Zorn kanina eh. Parang mali ata yung flicker niya. Kasi nagdabog siya, tapos niretract niya parang, sige, wag na nga. Maganda sana kung pinasok niya kasi baka nakapasok pa sa Chibi. Pero doon mo makikita yung prowess ng teamfight ng Homeboys dito. Si Zorn pa lang ang laki ng problema, but you also have to deal with Ryzel, Chibi. And of course, yung ginagawa ni Sepat na, sinesepat lang yung buong game. Ang ganda ng ginagawa ng Homeboys, by the way, hindi nila tinutulak yung top lane. Oo. Wag kayo mag-farm. Bawal makakuha ng gold ang Geek Fam at the moment. Hayaan nyo sila para maipit sila dun sa Kasi pwesto. namamatayan yung wave na yan. May isang lane na hindi na-farm ang Geek Fam. And 5 players are inside the base. Samantalang si Chibi at si Ryzel, kanina pa ini-enjoy yung jungle ng Geek Fam. It's a low-scoring game kung iisipin mo. Pero wala na akong masabi pa. The Malaysian Beep, mga kaibigan. The new Malaysian sensation. Zorn. The new Malaysian sensation. Grabe si Zorn. Oh, totoo nga yung sinabi ka natin kanina na if ever man na kung may makaka-kampi ka na tank if ever. Oh, sana ganyan, no? Sana ganyan. Sana ganyan lahat ng Oo. tank. Para nakikita ko kayo
naglalaro Wala minsan naman. eh. Hindi naman Parang si may Bates yun. pinaninigan kayo Walang eh. sinasabi. Hindi naman si Bates yun. Nice, Grabe ka sinasabi. naman, Oh, hindi. grabe Pero ito, naman. masasabi ko, prime zone. Prime grade. Oo, dati parang mga kufre yung ginagamit niya. Ayan na, Before- Oh, tumalon. Okay, tinalunan muna yung hangin. Tumalon din si Warlord. Ito na, magkakadabugan ba? 10K, 8K, Zorn! Lord. Ayan na, nagtabog! Zorn to be alive, pero nawala ngayon siya because meron din naman immortality, kaya na-burst down siya ng Geek Fam. Sabi ng Geek Fam, kalma ha, kalma lang kayo. Merong tinatawag na comeback. May word din na comeback kasi. To be fair, medyo maaga yung talon niya. Wala pa sa loob yung Lord tsaka minions. So hindi rin makapasok kami. Yung mga kampanya parang, teka lang pre, nagre-red pag tinitira namin. Alam mo yung pag tinitira mo yung mga hero ng kalaban, nagre-red yung base ng kalaban, meaning naka-target lang sa yung tower. Lahat sila ganun yung naramdaman eh. Tas may yung sound effect. quing. May sound effects, may Oo, sound maririnig effects. pa natin Kita, yun. kita mo yung lakad nila eh. Parang, teka, di kami makapasok. Oh, teka lang, parang yung masakit pa yun if ever Oo, na masakit tumagal yun. pa sila sa team fight. So ngayon naman, ito na nakikita natin yung sinabi nating comeback na binagat ni Manjing kanina. Again, for Geek Fam, nung nanalo sila nung MPL Indon, nung kanilang MPL, from a comeback din yun, talagang kapit Oo. sa cellphone depensa. Ngayon na nakikita natin ngayon, parang ganun ulit ang gusto nilang gawin Yeah. against Homeboys. So kung ikaw ang Homeboys, kailangan ano ka muna. Kailangan- Bawal ka manggigil. Kailangan, Mamigil. kung ikaw si Baloy dito, i-channel niya na ang inner gutom. Gutom na yan eh. Kailangan imaginein niya yung lasa ng sinangag, ng chiksilog, ng adobo, ng sinigang. I-imagine niya na ngayon. Para ikaw naman yung nag-i-imagine ng pagkain. Dinner time na kasi. Parang nagutom ka din dun. Dinner time na kasi. Kumbaga sabi niya, puro na lang kasi ako spicy food eh. Kumbaga na-miss ko na yung lasa ng mga food trip dito sa Pilipinas eh. Yung kwek-kwek, yung isaw. Kumbaga kailangan nang i-imagine lahat ni Baloyan para makambak yung laban na to. Alam mo, para dito sa sa Geek Fam, noon na yung mga ano na nga nila, yung mga naging games nila before ay ganun, ibig sabihin, parang habang na-extend nila yung laban yun, nagka-calculate na sila kung paano sila makakabawi sa ganitong klaseng sitwasyon. May Divine Glaive na yung Valentina, so baka pwede niyang i-consider na kopyahin yung Electrifying Beats, tapos pasukin niya yung Diretso, no? Brody instead of the penalty zone, kasi medyo underwhelming na yung penalty zone. Considering na yung heal nung Florin ay minimitigate talaga lahat. Basically, negated lahat ng damage output ng Homeboys. Eto na, Kailangan mo dito sustain DPS na eh. si ano din, si Marky din nag-DHS na siya. Oo, para kumuguhit. Nang papalambot ng baka. Oo. Uy, pula to si Sige na. Warlord. Ay, si Nile. Okay, lumabas si Niall. Okay. Op, Patayan germs, mga kaibigan. damage check. Uy, pero ayun, dinadamage check ni Aboy. Pero sakit na ni Aboy Kumakate ha, yung mga sagugulaman ha. Eto na, feeling ko ito na yung magiging sagot. For Geek Fam, parang kailangan nila ngayon is ipilit din na makontest or maagaw at ma-steal itong Lord. Kailangan mahuli itong Bruno. Ang dilemma ng Geek Fam is ang huhuli sa kanya is si Luke. May Purify si Ryzel, so he Oo has the nga capability pala. to just micro around the Terizla. Pero, meron din namang Joy ang Geek Fam. Kailangan niya mag-focus fire dito kay Ryzel. Ang isang concern Aray. dito Uy. is, again, yung Minowan's Fury mula kay Zord. Uy, patay si Aboy. Uy, Oh my glove, binabangan yung Black Shoes ni Aboy. Nagdabog. Zorn. Wala Ayun, nang Black dabog, Shoes din. pero pulado si Aboy dito. Black Shoes din. Okay, flicker outlook. Hindi makakahuli doon sa penalty zone. Walang mamamatay. Pero nakikita mo yung outplay ni Warlord kay Aboy. Grabe yung duo ng Homeboys. Talagang, alam mo yung ginagawa ng dalawa sa Homeboys? Literal na, gamitin nyo sa amin lahat, mga micro namin kayo. O, mina-micro eh. Mga kaibigan nyo sa likuran, trabaho lang kayo. Oo, micro mechanics is real. Sige, kami bahala. Nandito kami sa may harap. Kayo bahala kuhanin yung Yeah. Lord. Kaya naman makikita natin ngayon, this is another Lord, our third Lord of our game. Almost 18 minutes. Merong Holy Crystal na dito si Baloyski. Tingnan natin kung ito na ba ang inaantay. Is this endable para dito sa Homeboys? Mauulit ba ang nangyari during MPLI? Oh, Si Luke ay Luke! pulado ngayon. Ngayon binabanatan. Slice and dicing para kay JB dito. Habang si Nile tumatakbo with the rhythm. Nandun lang si Marky na binabanatan muna yung Lord. Yung Lord ay susugod na. Meron pang dabog si Zorn. Pasok Uy, ngayon si Nile! Nile. Nile na masyadong malalim. Nile. Habang si Warlord pulado dito. Warlord with the Black Shoes. Ilalaban na lang to. Matatamaan Warlord! ang second skill ni Marky. Pulado si Warlord at nawala. Ryzel! But Ryzel! it's the Homeboys taking this series. No chance! Sabi din ng Homeboys, napagandang performance para sa kanila at makikita natin ngayon ang reaksyon ng mga players